Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang Mabigat ang trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila. Live nakuha ito sa EDSA Nia Road, southbound yung nasa kaliwa, northbound yung nasa kanan. Mabigat din ang trapiko sa EDSA Orense, southbound ang nasa kaliwa, northbound yung nasa kanan. Dumako naman tayo sa C5 Kalayaan, mabigat ang trapiko sa parehong lane. Northbound ang nasa kaliwa at southbound ang nasa kanan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kritikal ang isang lalaki sa Taguig matapos siyang buhusan ng gasolina at silaban ng buhay. Ang ugat? Selos. May isa pang nadamay sa krimen at ang suspect patuloy na tinutugis. Pasintabi po dahil sensitibo ang video. Nakatutok si Bea Pinlac. Ang tila normal na gabing ito sa bahagi ng Barangay Pitugo, Taguig nitong Biyernes, nabulabog nang dumating ang lalaking ito. Lumapit siya sa isa pang lalaking nakatambay roon habang nagsiselfone. Maya-maya, bigla niya itong sinabuyan ng gasolina sa sinilaban. Sumiklab ang apoy kaya nagpulasa ng mga tao. Tumakas ang suspect na inabutan din ng apoy. Nakadalawang balik kasi siya eh. Yung pangalawang balik niya, doon siya may dalang supot. Tapos bigla niya binuhos yung gasolina pala yung dala niya. Sabay sindi ng light at sabi niya, eto regalo ko sa'yo. Kritikal sa ospital ang 28 anyos na lalaking sinilaban. Nagtamo siya ng 3rd-degree burns sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi ko nga makilala anak ko kung ano na itsura niya. Ang layo. Hindi okay anak ko. Hindi makatao yung ginawa niya eh. Grabe yung ano ng anak ko. Hindi ko halos pati na. Grabe talaga yung ginawa niya sa anak ko. Sobrang sakit. Dapat ako na lang eh. Ako na lang nagsuffer eh. Nadamay rin pati ang babaeng naglalaban noon sa tabi ng kalsada. Nagtamo siya ng 1st-degree burn sa parehong binti. Buti na lang yung mga linalabhan ko, yun yung nadampot ko para maapula yung apoy ko sa akin. Mga nanginginig na yung mga anak ko eh. Nakita nila akong inaapoy. Sa tingin ng ina ng lalaking biktima, selos ang motibo sa krimen. Pinagbantaan daw kamakailan ng suspect ang biktima. Lahat namang tao dito, pinagsisilosan lang niya naman po, hindi lang po anak ko. May mga pagbabanta siyang hindi maganda. Sabi niya, manda ka, di pa rin kayo tumitigil. Yun ang sinabi. Inabangan niya po sa trabaho ng anak ko. Nagkausap na raw noon ang dalawang kampo sa barangay kung saan humingi ng tawad ang suspect. Ay, akala ko okay na yun. Yan pala, may balak pala siya. Ayon sa pamunuan ng Barangay Pitugo, may umiiral na barangay protection order laban sa suspect dahil sa pananakit umano sa kanyang asawa. Andun na yung verbal abuse, lahat na physical, pati psychological abuse na rin sa misis niya. Nagdagdag naman ang barangay ng bantay sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Magmula nung nangyari yan, yung mga kapitbahay na karoon ng trauma, kung yung pinagsasulusan eh, nasabuyan eh, what more, baka daw yung mga bahay nila, eh baka sabuyan din, gawa nga ng light materials. Posibleng maharap sa reklamong frustrated murder at physical injuries ang suspect na tinutugis pa ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinilahan ang mga gasolinahan dahil sa nakaambang malakihang oil price hike. May subsidiya naman sa mga pampublikong sasakyan, pero posibleng kulangin kung tuloy-tuloy ang taas presyo. Kaya ang hiling nila, alisan ng buwis ang mga oil product. Nakatutok si Oscar Oida. Kaliwat kanan ang pakarga ng krudo sa gasolinang ito ng mga ayaw abutan ng big-time oil price hike sa gasolina. Inutay sa 2 bagsak ngayong linggo, pero halos 5 piso pa rin pag pinagsama. Sobrang hirap, mo yung biyahe ngayon siya, tapos magtaas pa yung diesel, wala tayong magawa. Babiyahe ako ngayon hanggang mamayang hapon, tapos pag drive ko, ipupultang ko na lahat yung kita ko.
Oo, para makasave naman ako sa sunod na pagtaas nila. Pero ang ilang tulad ni Mang Rosel, hindi pa kayang magpa-full tank. Nagpagas muna ako, 500 lang kan eh. Kaya kasi, wala, 2 ikot ko. 1,000 lang po. Yun ang kinikita ko eh. Kasi mahina ng biyahe. Bahala ko na umuwi na ako ng Cebu. Mahina ng pambiyahe pa dito. Hindi, malayo pa sa pamilya ko. Magtricycle lang ako doon. Iprinotesta ng ilang grupo ang ipatutupad na big-time oil price hike. Pakiramdam nila ay sinasamantala ng ilan ang tensyon ng Iran at Israel. Panawagan nila sa pamahalaan, isuspende ang VAT at tanggalin ang excise ng mga produktong petrolyo. Sa mahal ng langis, kulang nila ang subsidy ng gobyerno sa mga jeepney driver. Wala tong saysay, lalo na kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Tumaabot ng 550 per day yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kapag tingnan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7,000 to 8,000 yung direktang mawawalan. Dagdag pa niya, marami ang hindi nakakatanggap sa subsidy noon at hanggang sa kasalukuyan. Sir, pag hindi ka consolidated naman ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistro. So, technically, colorum ka. So, you will not be a beneficiary po na ibibigay ng pamahalaan. But we're only talking of public utility jeeps. Hindi pa rin matiyak ng gobyerno kung magkano ang subsidiya na matatanggap ng bawat operator o driver sa ilalabas na subsidy. Kasi ho, yung 2.5 billion ay pagkakasyahin ho natin yan sa mga jeeps, sa mga UV, sa mga taxi. So, we cannot yet say as of now kung magkano po ang matatanggap. Please give us about 2 days or 3 days. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Quezon City ang 14 na naaktuhang nagnanakaw umano ng kable ng telco na nasa manhole. Karamihan sa mga suspect dati nang nakulong dahil sa parehong kaso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Arestado ang mga suspect na ito matapos maaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw ng cable wires ng isang telecommunications company sa Barangay San Roque, Quezon City. Kasunod yan ang sumbong na itinawag sa kanila ng isang concerned citizen. Hinihila po nila yung kable, yung mga kable galing dun sa ilalim ng manhole, galing dun sa kanal, para ilabas at isakay po dito sa truck. Meron pa rin po silang hinahatak. Hindi basta ang operasyon dahil may truck pa ang mga magnanakaw. Halos 20 milyong piso na ang halaga ng kableng ikinarga na aabot sa 150 metro ang haba. Malalaking kable kasi yan, ma'am eh. Kapag binalatan po yung mga kable na yan, pag naalis yung mga rubber niya, lalabas po kasi dyan yung copper. Yun, ma'am, yung mahal na binibenta nila. Sa investigasyon ng Station 7, 8 sa 14 na suspect ay dati na raw may record sa PNP. Nangulungan na po sila, naaresto na po sila before. Meron po dito mga involved sa robbery and same din po din sa previous case nila sa pagnanakaw din po ng kable. Meron pong involved sa drugs. Sabi ng mga narestong suspects, galing sila sa iba't ibang lugar at hindi magkakakilala. Inalok lang umano sila ng trabaho sa halagang 1,000 piso. Magtatrabaho lang daw po kami. Anong trabaho daw po? Yan nga po yung pagkangkat na yun. Magsasalansan daw po kami ng kalakal. Yun lang po yung sinabi. Kaya sumama po kami. Meron ding ginamit na truck. Sabi ng driver, inarakilalang ito galing Bacoor, Cavite. Tapos tinatanong po namin kung anong pangarga po namin, din naman sinasabi. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Budol ang mga pangako noong kampanya? Tinawag ng may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact,
he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Yeah. We are not. We're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Ang biyaheng ito ng bise sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan, bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya nung nakaraang taon. I don't think he will be providing anything substantial about our country. And it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice-Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng Ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 8 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang mga taga-Marawi. Matapos ang madugong gera roon noong 2017, pinamamadali na ng Pangulo ang mga hindi pa nagagamit na infrastruktura nang bumisita siya roon. Nakatutok si Ian Cruz. Halos mapulbos ang Marawi City nang idaan sa pag-atake ng militar ang pagtaboy sa Maute ISIS group na kumubkob sa lungsod noong May 2017. Tumagal ng 5 buwan ang madugong bakbakan, pero lalong matagal ang pagbangon sa dami ng nawasak na estruktura, tahanan at paaralan. Ang mapait na katotohanan, wala talagang panalo sa isang gera. Ang tunay na talo, ang mga inosenteng mamamayan na nagbuwis ng buhay at nawala ng tahanan at kabuhayan. Ang iba nga, may dinadala pa ring trauma hanggang ngayon. 8 taon na ang lumipas matapos ang Marawi Siege, pero nasa temporary learning spaces pa rin ang mahigit 700 K-12 students mula sa 4 na elementary at 1 high school. Wala silang blackboard kaya nag-improvise ang mga guro. Wala rin silang kisame na personal na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa inspeksyon. Naghatid ng kanyang opisina ng mga bag at school supplies para sa mga estudyante. Meron ding laptop at satellite para sa internet connection ng paaralan. Kung tutuusin, may gawa ng 10 bagong gusali na may 4 na palapag na pwede para sa hanggang 10,000 estudyante. Para sana yan sa magiging Marawi Dansalan Integrated School na nasa Barangay Moncado Colony, na lugar din ng bakbakan noon.
Pero may kailangan pang tapusin na pinondohan na ngayon ayon sa Office of the President. Malapit na matapos, kaunti na lang, maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. Ang pinaka-importante po is yung pong fencing, perimeter fence. So you cannot transfer our learners kung hindi po safe ang mga mag-aaral. 275 million. O yung muna, nandun na yung gym, nandun na yung admin building, nandun na yung fencing, gate. Binigyan na rin ng Pangulo ng deadline ang pagkumpleto sa Marawi City General Hospital na may 100-bed capacity. Dagdag tulong ito sa laging punuang Amay Pakpak Medical Center ng DOH. Deadline of August na mabuksan na yung hospital para makapag-serbisyo na sa taong bayan. Tapos na rin ang Marawi City Port na nasa gilid ng Lake Lanao. Pero sabi ng Pangulo, kailangan magkaroon din ng pantalan sa iba pang bahagi ng lalawigang nakapalibot sa lawa. We have 18 municipalities surrounding Lake Lanao. Pagka ito lang, walang connectivity, hindi magagamit dahil walang pupuntahan yung barko. So we will put others around the lake. Pinabibilis na rin ang pagbibigay ng kompensasyon sa mahigit 14,000 pang residenteng naapektuhan ng Marawi Siege na pagtutulungan ng Marawi Compensation Board at National Housing Authority. May mga nauna naman ang natapos. Almost 2,000 po yung na-resolve na-adjudicate na po na kaso. So hopefully, mapabilis po yung adjudication saka bayad ng compensation sa mga tao. Tumutulong na rin daw sa rehabilitasyon ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kamustahin na natin ang lagay ng trapiko sa napinalala ng mga malakas na ulan at pagbaha pa nga sa maraming kalsada sa Metro Manila. Ang sitwasyon sa ilang kalsada tinutukan live ni Dano Tingkungko. Dano? Mel, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha at nag-bumper to bumper ang traffic dahil sa malakas na ulan ngayong hapon dulot ng habagat. Kaya kung hirap kayong umuwi, abay appear, hindi kayo nag-iisa, marami tayo. At yung baha na yan ay kasunod ng ulang nagsimulang bumuhos kaninang hapon. Pasado alas 2 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan na may kulog at kidlat. 15 minutong nag-zero visibility sa Commonwealth Avenue. May naipon ding tubig sa ilang bahagi nito kaya halos walang galawan ng trapiko. Tulad na lang sa bahagi ng Commonwealth Tandang Sora eastbound kung saan abot sa kalahati ng gulong ang naipong tubig sa tabing bangketa. Gutter deep din ang naipong tubig sa Commonwealth Ilang-Ilang at Commonwealth Batasan. Sa monitoring ng MMDA, binahari ng bahagi ng Commonwealth Avenue sa kanto ng Luzon Avenue, pati bahagi ng Batasan, Philcoa at Ever eastbound. Inabot din ang baha sa C5 Katipunan kanina, lalo sa bahagi ng Miriam College, New Service Road dahil sa lakas ng ulan. Gutter deep din ang taas ng tubig sa tunnel ng EDSA Shaw Boulevard, ganun din sa Andrews Avenue sa Pasay. At Mel, sa ngayon ay nandito tayo sa bahagi ng Katipunan Avenue dito sa katabi ng Ateneo de Manila University kung saan makikita ninyo sa aking likuran itong direksyon na ito, yung mga sasakyan na papuntang Commonwealth, Tandang Sora, eastbound generally area at kanina pa yan na bumper to bumper ang sitwasyon at halos walang galawan. Mula yan sa actually Aurora Boulevard. At doon naman sa Xavierville na isang tributary kanina na binaha din kanina at mabigat ang daloy ng trapiko, may traffic pa rin doon hanggang ngayon bagamat medyo lumuwag-luwag na sa mga oras na ito. Sa monitoring naman ng MMDA ay moderate to slow moving ang mga sasakyan sa northbound at southbound lanes ng EDSA sa Pasay. Yan din ang sitwasyon sa area ng Mandaluyong at Cubao sa Quezon City at mabagal din sa magkabilang side ng Commonwealth at maging sa Marcos Highway. At Mel, sabi ng MMDA ay dahil yan sa volume ng mga sasakyan at sa ngayon, wala namang mga naitalang pagbaha sa mga lugar na nauna ng binaha kaninang hapon dahil sa malakas na ulan. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.